So Anita, tell us, how do you implement this advocacy on nutrition? Okay. Kailangan ko isang leader na can connect in the internet para ma-monitor, ano? Normally, ang OFCI nagbibigay ng $50 sa isang poor barangay. Ang gagawin, kailangan ng leader, at ang gagawin niya, kukuha siya ng 30 tao, yung mahihirap talaga. Okay? At explain niya na ang procedure is tutulong sila ng pagluluto, tutulong sila ng pagmamarketing, at magbabayad sila ng pagkain nila. Ang gagastusin lang natin, 700 pesos. 30 putahe ang mailuluto at saka ang mapapakain 30 tao. Yung 30 tao na yon, kahit na yung cook, lahat magbabayad ng 20 pesos sa pagkain nila. Yung 20 pesos na yun, sobra-sobra na nga dahil 3 putahe no? Ngayon, yung makukolekta nilang pera, ibabalik uli doon sa perang ginastos. Para yung $50 na yon, intact, hindi nawawala, maaring tumubo pa, di ba? Depende sa dami ng kakain. Kaya ang $50 na pupunta sa kanila, pwede nilang gamitin yung concept, pwede silang mag-cater, kung may mga binyag, may mga party, pwede nilang ialok, at kikita sila talaga. Ang importante doon, hindi kami gumagamit ng betsin, ang malinis ang paggawa dahil tuturuan ng paglilinis. Hindi gaya ng halimbawa, bibili tayo sa food court. Hindi natin alam kung ilang araw na yung pagkain sa food court, di ba? Ayun, sariwa, nakikita natin. Tayo naglilinis, tayo namamalengke. At pwede pa tayong magtanim kung meron tayong lugar. At makakatawad tayo. Matutulungan pa rin natin yung mga tao sa palengke. Diba? Dahil doon tayo bibili. Hindi tayo bibili sa grocery stores. So, yun ang concept para ang ating pagkain economical, delicious, at nutritious. Yung nutrition ang pinaka-importante. Kung ang mga Pilipino ay malulusog, ibig sabihin, health is wealth. Diba, Doktor? Health is wealth. Kung lahat ng Pilipino ay malusog, malusog ang bayan natin. Mas 20 pesos lang. Okay, sa 700, nakalista lahat yun eh. No more, no less ang gagastusin natin. Ngayon, kung sa probinsya, sa ibang lugar, medyo nakakamura. 500. Noon tayo, 500 lang eh. Ewan ko lang doon sa lugar ninyo kung gaano kamahal. Pero pagkakasa inyo 700, kasi halimbawa, ganun din ang pagkain natin, adobo, apritada, munggo, dininde, ganun din ang pagkain natin. Kaya lang, meron tayong gagawing technique para yung dumami, para mapagkasi sa 30 tao. Walang betsin yun, walang magic sarap. So, importante. Natural lang. Yes. Masama ang betsin, lalo sa mga bata. Yun ang ano namin, na gusto nating matuto na tamang pagluluto. At saka kung maaari, magtanim tayo. Pero kung sa lugar nyo walang taniman, okay rin. Siguro may mga talipapa doon na nagbebenta, di ba? Tapat naman. Ayun pala, may mga talipapa. Siguro naman mura rin. Hindi kasing mahal ng pagpupunta ka sa grocery stores. Mumura, di ganun din yung presyo. Ganon din ang presyo. Gulay. Kaya yun ang importante, matuto tayong magluto ng nutritious food. Yung ating kamote tops, na hindi natin pinapansin, dahil akala pagkain ng mahihirap. Pag niluto mo yan at i-present mo ng maganda, kakainin yun, pati mga bata kakainin nila.
Saka mura lang kamote. Mura lang ang kamote. Minsan nga, napupulot mo lang yung kamote eh. And stuffy na.